Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Today, Thursday, October 23, 2025. Welcome to episode number 11 of the Global Conquest Online Prayer Ministry. The first letter of Paul to Timothy, chapter 2, verse 1. Ang sabi, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. As an act of faithfulness and sweet offering to God for His glory, we produce an online prayer ministry held every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via live streaming, which we name Global Conquest Prayer Ministry. This is a project of Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage, both companies given to me by God's grace. Ito po ay isang prayer ministry focused to the sick, old people, and the dying. Tayo po ay sabay-sabay manalangin sa Panginoong Hesus sa kanilang mabilis na paggaling at maibalik ang dati nilang kalakasan. Nais din po namin na maibahagi na si Jesucristo ay tunay na Diyos at siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. May sinasabi ang Biblia tungkol sa panalangin. Sa Mateo chapter 21 verse 22, anuman hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. At sa Juan chapter 14 verse 13, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya may lakas loob tayong lumapit sa Diyos dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Ang batayan ng pagdarasal ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat isinasabuhay natin ang mga tagubilin sa Biblia. Kaya po kami nagpapasalamat sa kalakasan ng bawat isa, lalo na sa mga presenters today, kay Pastor Johnny Padel and Ruby, at ang inyong lingkod, at masigasig na suporta ninyo at inyong tiwala na maging prayer intercessors sa mga pasanin ng mga mahal natin sa buhay, lalo na sa mga may sakit, may mga pagsubok sa buhay at iba't ibang prayer concerns. Mga kapatid, salamat sa inyong pagtangkilik sa aming live stream today, episode number 11. Ito ay sinimulan namin magdadalawang buwan na po ang nakakaraan. Last week, we prayed for 33 individuals.
6 of them are fully healed. 27 ay patuloy pa natin ipinapanalangin. Tuhayan natin ang isang maikling patotoo. Ako po ay si Mrs. Elvira Gutierrez Pijones. Ako ay nagagalak dahil ang aking anak na si Jepot Pijones ay magaling na at working na siya ngayon. I am very happy God answered our prayers. Salamat sa Panginoon at sa Global Conquest Prayer Ministry. Thank you sa buhay ninyo, Pastor Padel at Sister Len. Praise the Lord! Salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa amin to pray and intercede your family and loved ones. Gamitin natin ang social media as a platform for easier connection nationwide and worldwide and share love of God to everyone, especially to our Global Conquest online prayer community. Our FB page, Global Conquest Prayer Ministry, has already 115 followers. Please like and follow our page and keep sharing our live streaming to your friends and loved ones. In YouTube, Global Conquest Prayer Ministry, episode number 10 has 305 views. After every presentation, we download it to YouTube at pwede ninyong iparinig sa ating mga beneficiaries yung mga pinapanalangin natin for them to hear the Word of God. Itong presentation na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Manalangin po tayo. Diyos Ama sa langit, kami po ay dumudulog sa inyo ngayon. Napuspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan ninyo, lahat ng mga may sakit na aming ipinapanalangin ay gagaling. Pero hindi ang kalooban namin, O Diyos, ang masusunod, kundi ang inyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Landas na kay kilig sa iyo'y inaan. Bawat hakbang nito'y dusa hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas ka sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapa, ako ay tataha. Kahit higib ng luha, ang ilakarin mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kahirap ang gawin, kalooban mo'y tupig. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga hakbang. Buhay ko'y laan sa iyo kailanpaman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas ka sa kinais mo.
mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatapat. Kahit igib ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat batas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking Magandang hapon muli sa ating lahat sa pagkakataong ito, no, sa ating ginagawa na ito sa online. Mamaya po tayo ay mananalangin, ano po, at request ko lang po na pwede ho kayong mag-like dyan, mag-comment dyan sa ibaba, sa comment section. Ilagay niyo po kung meron kayong mga request sapagkat ipinapanalangin, tayo po ay nananalangin sa ating mga kaibigan, kakilala na may mga karamdaman. Ano? Wag lang ho kayo mag-comment. Maaari niyo pong gawin, i-share po niyo ito sa mga friends po ninyo upang sila din ay malaman din nila na meron tayong ginagawa every Thursday, 3 p.m. to 4 p.m. ginagawa ho natin ang ating live streaming po na ito. So, bago po tayo mag-pray, gusto ko lang ho mag-share, ano? So, gusto kong i-share sa hapong ito ang pagpapagaling sa taong utal at bingi. Ano po? Ano po? Si Jesus, nagpagaling siya sa isang utal at bingi. Ano po? Yung utal, hindi klaro kung magsalita at bingi hindi nakakarinig. So ang ating batayan ho ay nasa aklat ng Marcos, kapitulo 7, chapter 7, verse 31 to 37. Ganitong sinasabi, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanik na nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Epata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito. Nang nawala ang pagkautal at nakapagkasalita na ng malinaw, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita itong kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Yung ginawa ni Jesus, sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ito po ang salita ng Diyos. Ano po? So, ang himalang ito ay natala lamang sa aklat ng Marcos. Ano? Itong himala na ito, yung pagpapagaling sa utal at bingi, ito po ay na-record lang sa aklat ni Marcos. At nasasaad dito ang pagpapahayag ng mga tao tungkol kay Jesus. Ano? Yung tao matapos magpagaling ang ating Panginoon ay ganun na lamang ang kanilang pagkilala sa ating Panginoon. Ano? Yung kanilang paghanga at kanilang pananampalataya matapos nilang makita, ma-witness ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoon. At ang pangyayaring ito ay pasimula ng pagbubukas ng pandinig ng mga alagad ng ating Panginoon. Maraming mga aral, mga scholar ang nagkasabi na itong pangyayaring ito ay halos pasimula
upang ma-open ang spiritual eyes, ears ng kanyang mga alagad ng ating Panginoon sa pamagitan ng himalang ito. At ito'y sinundan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya ho, matapos ang pangyaring ito, marami hong tao ang nakakilala at nagbalik loob sa Diyos. Ang sabi ho sa Marcos, Kapitulo 8, talatang 27 hanggang 30, ay sinasabi, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak? Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Ngunit tinanong ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad, kayo naman, anong masasabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag niyo nga sabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. So, dito ho, mga ilang bagay ang mga makikita natin masusumpungan. Una, si Jesus ay umalis sa Tiro at siya ay nagpunta sa Sidon. At nagtuloy sa Galilea sa silangang bahagi ng dagat sa loob ng rehiyon ng Decapolis. Ang Decapolis, ito yung parang probinsya. Sabi sa verse 31 to 32, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Ang mga tao doon ay nakikiusap na ilagay ang kamay ni Jesus sa taong ito na pipi at utal o pipi, utal at bingi upang ito'y makapagsalita at makarinig. Kasi hindi, sabi ng mga tao, hindi namin maintindihan ang taong ito kapag nagsasalita. Utal. Ang mga pananalitang ito ay dito lang nangyari sa Decapolis. Dahil ito ay may kaugnayan sa pangako ng Diyos na darating ang paghahari. Meaning, itong pangyayaring ito ay merong kaugnayan sa pangako sa Old Testament na darating na tagapagligtas. Ang sabi ng Isaiah chapter 35 verse 6, katulad ng usa ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ng ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Aawit daw yung mga pipi. Aawit. Ito ay pambihira. Ito ay himala. Ito ay gawain ho ng tagapagligtas na ipinangako mula sa Old Testament at nangyayari na ito sa ating Panginoon. Ang pangakong ito ay nangyari habang naglilingkod ang ating Panginoong Hesus sa mga tao doon sa Decapolis. Ang sabi ng Mark chapter 7, verse 37, sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ang lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Yun pong ating Panginoon, yung ministeryo ng ating Panginoon, talaga po ay nagpapagaling. Nagpapagaling ang ating Panginoon. Ikalawa, sa pagpapagaling sa taong ito, ang Panginoong Hesus ay gumagamit ng sign, senyales, o kaya simbolo. So gumagamit siya ng mga simbolong kilos. Gumagamit siya ng mga sign language, ganyan. Ang sabi sa 33 to 35, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan, itong taong ito, at inilusot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbungtong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. So, ipinag-utos ng Panginoon. Iyon po ay angkop na approach na pamamaraan ng ating Panginoon sapagkat kakaiba
ang pangyayaring ito, kakaiba ang taong ito. Siya ay nagkaroon ng pananampalataya matapos mangyari ito. Dinala siya ni Jesus sa tagong lugar ng sarilinan, ano? Binukod siya sa mga tao, halika muna, sabi ng ating Panginoon, upang makausap niya ng one-on-one ng malaya ang kaysa sa ibang tao. Kaya ibinukod niya ang taong ito. Sa pamamagitan ng paghipo ng kanyang tenga at dila na ipinahid yung laway, pagkatapos tumingala siya sa langit at nagbungtong hininga. Ito po ay pinapahiwatig ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Yung kanya pong pagbukod, yung kanya pong pagtingala, yung kanya pong paglagay ng kanyang kamay sa tenga at sa dila, ipinapahiwatig diyan ang gagawing pagpapagaling ng ating Panginoon. At ang malalim niyang buntong hininga ay nagpapakita ng pagninilay-nilay habang siya nakikipaglaban sa kapangyarihan ni Satan na umaalipin sa taong ito na nagdurusa. Si Jesus, pagkatapos niya ho, ay tumingala siya at nagbuntong hininga sapagkat siya ho ay makikipaglaban kay Satan na siyang umaalipin sa taong ito ng pagdurusa, na nagdurusa sa pagkautal at pagkabingi. Pagkatapos ay nagbigay ang ating Panginoon ng Aramaic na utos na Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Ang salitang ito ay madaling mababasa sa labi ng bingi, yung Ephata na yan. Ano? Yung salitang Aramaic. At ang salita na ito na Aramaic ay nagpapahiwatig na ang lalaking ito ay hindi isang hintil. Hindi siya isang hintil. Kaya kaagad ipinag-utos ng Panginoong Hesus sa tenga ng lalaki na mabuksan at makalag ang kanyang dila, mag-loose, makapagsalita siya ng maayos at makapagsalita ng klaro. Iniutos ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, ang maling pagbigkas o pagkasalita ay bunga ng maling pakikinig, both physical and spiritual. Kapag ho mali ang ating napapakinggan, malamang mali ang ating sasabihin. Ano po? Kaya ang ating Panginoon kinakailangang mabuksan ang kanyang pandinig at mag-loose upang maging clear ang kanyang pagkasalita. So, ikatlo na ipinapakita dito, habang patuloy na nag-uutos ang ating Panginoon, ay nakiusap siya na sila ay tumahimik. Ngunit habang nakikiusap naman siya, yung mga tao naman ay lumabas at ipinamalita ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa 36, sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag niyong ibabalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo namang nilang ipinamamalita ito. Ito po yung intention natin. Kaya gusto ko po kayo dyan na nakasubaybay ngayon, i-share niyo po ito upang mabalitaan din ng mga kababayan natin, kaibigan natin, kakilala, kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa kanila. No? Kaya ito po yung ating intention na gusto natin i-share, kagaya ng ginawa ng mga taong rito, na pinatitigil ng Panginoon kung kailan naman sila pinapatigil na ilihim, yung mga tao naman saka ikinalat, ikwinento yung nangyari. Ano po? Sabi sa Marcos Kapitulo 1, talatang 44 hanggat 45, matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mo nga sabihin ito kanino man, sa halip na pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang mapatunayan ng mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok. Ito po yung isang pinagaling ng ating Panginoon na pinagbilinan din na ilihim to. Sa halip na ilihim niya, ikwinento niya. Alam nyo, maganda ito na yung mga ginagawa ng ating Panginoon dapat
Ito na ibabahagi natin, na isi-share natin sa iba. Na ibabahagi natin. Ang mga tao ay nagpahayag ng magandang balita sa buong probinsya ng Decapolis tungkol sa Diyos. Alam nyo, nag-share yung mga tao na taga Decapolis kahit hindi nila kasama si Jesus. Nag-share sila na sabi nila, ang Diyos ay gumagawa, nagpapagaling sa lugar ng Decapolis. Kaya napakarami mga tao sa probinsya na yon ang nakakilala at sumampalataya sa ating Panginoon. Ito ang magandang nangyari. At ito rin ang ating intention na tayo ay patuloy na makakonek sa iba at makakakonek ang iba sa atin kung isi-share po natin itong ating platform na ito sa ating mga kaibigan. Ano po? So, ang ika-apat na bagay na ipinapakita rito, ang himala ng Panginoong Hesus ay nag-iwan sa mga tao ng labis na pagkamangha. Ano? Ang sabi sa verse 37, sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginagawa. Nakaririnig ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi, ang pipi. Ang mga tao ay nagpapahayag tungkol sa kanilang nakita at napagtanto nila, naunawa nila ang ating Panginoon. Yung mga salitang pipi at bingi, yan ay maraming anyo sa Griego. Tinitingnan sila bilang dalawang uri ng mga tao. Sa Griego, yung pipi at bingi, yan ho ay tinitingnan bilang dalawang uri ng tao. At malamang na ang layunin ni Marcos, ang isang pahiwatig sa pagpapahayag ng confession ng karamihan ng tao. Alam niyo yung mga tao, nagpahayag ng pananampalataya, pagkilala sa ating Panginoon. Ito ang maganda. Ito ang ipinapakita. Kaya nang gilalas, dumating na ba sa buhay mo, may mga pagkakataon na sa buhay mo na na-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon at nag-lead sa iyo upang tanggapin siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. O dili kaya ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. Lagi nating alalahanin sa tuwing makakakita tayo, makaka-witness, makakasumpong tayo ng pambihirang paggalaw at pagkilos ng Panginoon. Yan ay palatandaan upang purihin natin, upang patuloy na alwalatiin natin at mapalapit lalo tayo sa ating Panginoon. Ito ang intention. Kaya nga, yung mga tao ay humanga at sila ay nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa hapong ito, bago tayo mag-pray, pinapalalahanan tayo na ang Diyos hindi lang sa Decapolis pwedeng gumawa ng himala. Ano? Hindi lang yung tao na yon ang pwedeng pagalingin kahit saan. Kahit ikaw ay nasa bahay, kahit ikaw ngayon na nakasubaybay, maaari kang pagalingin ng Diyos na makapangyarihang sa lahat. Sa pagpapagaling sa taong ito ng ating Panginoon ay gumamit siya ng iba't ibang simbolo, senyales, approaches. Alam nyo, ang Panginoon, maaring sa pamamagitan nito ay tutugon siya. Ano? Maaring kahit sa ganitong pamamaraan, pwede siyang tumugon, kumunik, umabot sa anumang sitwasyon meron tayo. Kaya nga po, tayo po ay nagdesisyon na magkaroon ng pagpipresent, pananalangin, ministry ng pananalangin upang maranasan ng ibang tao, kababayan natin, mga kaibigan at kakilala natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Habang patuloy na nag-uutos ang ating Panginoon na tumahimik sila, yung mga tao naman ibinalita. Alam nyo, ito yung maganda. Patuloy natin i-share ang kabutihan ng ating Panginoon. At ikaapat dito, si Jesus ay nag-iwan ng labis na pagkamangha ng mga tao. Mga kapatid, ako personally, sa tuwing na-encounter ko ang kabutihan ng Panginoon, ako po ay nililid ako personally upang lalong mapalapit at purihin ang kanyang ngalan.
sa hapong ito ang intensyon ng ating Panginoon. Hindi lang sa Decapolis, kahit sa Pilipinas, kahit saan ka sa Pilipinas, pwede ka, kahit saang lugar ka sa mundong ito, pwede kang pagalingin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin sapagkat merong pamamaraan ang ating Panginoon. At yung ginagawa natin ngayon, isang pamamaraan lang ito upang makakunik sa'yo na nakasubaybay ngayon at sa iba pang mga kaibigan at kakilala natin. Tatandaan natin, ang Diyos ay handang magbukas. Yung salitang Ephata, ang ibig sabihin niyan, mabuksan. Ang Diyos gagawin niya, bubuksan niya, sapagkat ibig niyang sumagana tayo sa pagpapala buhat sa ating Panginoon. Ngayong hapon, handa ka ba na maranasan ang kagalingan ng ating Panginoon? Mamaya ho tayo magpipray at kung nais mo, pwede kang mag-like, pwede kang mag-comment dyan upang sa ganun, kung hindi man namin maisama mamaya sa panalangin, sa mga susunod, mabasa namin at maisama namin kayo sa panalangin. Alam nyo, kahit sa simpleng ginagawa natin ito, napatunayan namin na ang Diyos ay kumikilos at gumagalaw. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang hindi magagawa ng tao, kayang-kaya ng ating Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen.
Yan. Ang ganda po ng awit, ano? Nakaka-in love kay Lord. Yung mga, salamat sa mga staff po natin dito sa office na sila ho ay umaawit para lalo hong ma-inspire tayo na sumunod kay Lord, ano? So, darako po tayo sa panalangin. Mga kapatid, ang amin pong, alam nyo, ang Diyos ay tumutugon. Marami ho nagme-message sa amin na sila ho ay gumaling. Kaya po, kayo po, mga kapatid, kunwari po, gumaling na po kayo, mag-comment po kayo, ilagay nyo po na napagaling na kayo, na gumaling na kayo, napagaling na kayo ni Lord upang hindi na namin ho kayo maisama sa mga listahan ng mga ipinapanalangin. Ano po? So, salamat po sa inyo at pwede nyo pong i-share ito. Again, sa inyo mga kakilala, kahit saan hong lugar, kahit sa Amerika po ho yan, as long as nakakaintindi sila ng Tagalog at English, ay pwede nyo ito pong i-share sa kanila. Sige po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, ano? Alam nyo, alalahanin natin si Lord. Bingi at utal. Pero naging clear ang kanyang pagkasalita at nakarinig siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At yung Panginoon na nagpagaling noon, ito rin ang magpapagaling sa mga i-mention nating mga pangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Buhay po kayo at tumutugon kayo sa aming mga panalangin. Lord, salamat po, Panginoong Diyos. Ngayong hapon, itinatas namin si Vincent National na merong problem sa brain, Lord. Siya po ay nasa ICU due to brain stem disease. Panginoon, pagagalingin mo po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Si Villamor Pahanig Jr., may tubig din po ang kanyang brain. Pinapanalangin po namin na maging matagumpay ang kanyang operation. Si Maria Adela Digman, Panginoon, pagalingin mo siya sa kanyang brain tumor, Panginoon. I pray, Lord, in the name of Jesus. Ganun din si Alan J. Luces, Panginoon. Inihiling po namin ang kanyang problem sa mental. Lord, ina-apply namin ang iyong pangalan, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord. Pinapanalangin din namin si Jennifer Nazareno, Lord, si Basiliza Marcelo, Rolando Salazar, Mariel Amian, and Ronnie Agtang, Lord, na may problem. Sila po yung mga na-stroke, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila. Sa hapong ito, itinataas po namin sila sa inyo. Panginoon, kayo po ay merong mga pamamaraan kung kayo po ay kumilos at magpagaling. Panginoon, dinggin niyo po ang mga nabanggit na pangalan, Panginoon. Pagagalingin mo, papanauliin niyo po ang kanilang normal na pagdaloy upang sa ganon gumaling ang mga kapatid namin ito sa kanilang stroke, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Tinatas din namin sa iyo si Dr. Charmaine Sistoso Naserio, Panginoon, na may breast cancer, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon. Paggalingin niyo po, kahit na po yung kanyang pneumonia, Lord, I pray, Panginoon. Si Valentina Mostard, Panginoon. Panginoon, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus ang kanyang breast cancer, goiter, at lung disease, Panginoon. Ganon din si Linda Dayawen, Lord. Ang kanyang breast cancer, Panginoon, salamat po sapagkat hindi po maikli ang iyong kamay upang hindi sila abutin right now, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, sa kanilang breast cancer. Salamat po, Panginoon. Itinatas din namin sa iyo si Ivy Ramos, Panginoon, na merong tumor, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, Panginoon, yung kanyang problem sa kanyang pancreas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kumilos kayo kay Ivy, Lord Ramos, in the name of Jesus. Lord, ngayong hapon, patuloy naming itinataas sa iyo si Placida Obong, Lord, Esmeralda, si Ricardo Domingo, Panginoon. Ganon din si Gerald Perez, na may mga problem sa kidney, Panginoon. Aming Ama at aming Panginoon, kayo po ang makapangyarihan, kayo po ang mas marunong, kayo po ang great healer, Panginoon. Pagagalingin niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito na nabanggit namin na merong suliranin, merong mga kinakaharap na problema sa kanilang kidney, Panginoon.
ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanila, Panginoon. Salamat po, purihin ka. Tinatas din namin si baby Elijah Carino, Panginoon. Lord, Panginoon, kayo po ang nagpagaling sa utal at bingi, may problema sa pandinig. Panginoon, itinataas po namin si baby Elijah, Panginoon. Dampian mo siya ng iyong makapangyarihang kamay, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang yung pangdinig ng batang ito ay mag-normalize, Panginoon. Salamat po, purihin ka. Tinataas namin si Sinaida Baron, si Nanay Primitiva, Lord, si Renato Dandan. Meron silang mga problem sa heart, Panginoon. Pagagalingin po ninyo sila, Panginoon. Lord, hipuin niyo po sila, Panginoon. Paggalingin mo sila sa kanilang mga suliranin sa heart, Panginoon. Lord, si Renato sa kanyang enlargement, si Ma'am Sinaida sa kanyang heart valve disease, Panginoon, at si Nanay Primitiva, Lord. Lord, kayo pong mag-extend ng mahabang buhay sa kanila, Panginoon. Salamat po. Lord, si Rosemary Lostina na may problem sa kanyang lung. Lord, may tubig yung baga niya. Panginoon, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon. Pagalingin mo siya. Lord, si Benilyn Perez, si John Patrick Meman, at si Mrs. Padel, Panginoon, may problem sa stomach, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon. Kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Lord, hinihiling po namin sa inyo na kayo ang kikilos kay Benilyn, Panginoon. Ganon din kay Patrick sa kanyang hyperacidity. Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo sa kanya. Ganon din kay sa magandang babae rito na aming kasamahan. Lord, pagagalingin niyo po siya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, tinatas namin si Mar Valencia, si Esmeralda Acebo, at si Oscar Perdido na may hypertension. Panginoon, hipuin niyo po ang mga nabanggit na pangalang ito, Panginoon. Lord, alam ko wala kayong limitasyon, Panginoon. Ang hindi magagawa ng tao, kayang-kaya niyo, Panginoon. Pagalingin niyo po ang mga kapatid namin ito. Lord, patuloy namin itinataas si Cristilyn Pasqua, Bumanglag, Lord. Lord, tulungan mo po siya na mag-improve yung kanyang problem sa kanyang buto, Panginoon. Pagagalingin mo. Ganon din ang kapatid na Joe Maso, Lord. Pagalingin mo yung kanyang back pain, Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy namin tinataas sa inyo si Noy Aison. Lord, nagpipray po ako kahit na kay King Christian Abilar ng complete healing sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagagalingin mo po ang mga kapatid namin ito. Si Noy Aison, si King, Lord. Pagagalingin niyo po sila, Panginoon. Tinatas namin din si Irene Estrada Custodio. Panginoon, meron siyang karamdaman at financial provision na nanalangin po kami para sa kanya. Ganon din si Ligaya Estrada Torrente, Panginoon. Lord, tulungan mong lalong mag-improve ang kanyang recovery sa heart bypass po niya. And Lord, nagpipray po kami for financial provision para sa kanya. Lord, tinatas namin si Sed Lostina, Panginoon. Tulungan mo ang batang ito at patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, at mapagpasensya, Panginoon, upang hindi siya na susubo sa mga gulo. Tulungan mo po siya, ingatan niyo po at sa kanyang dinanas ngayon, tulungan mo siyang maging malakas at gumaling. Salamat. Si EJ, Panginoon, pinapanalangin namin na kayo magbibigay ng kagalingan sa kanya. Siya po ay na-dengue, Panginoon. Pagagalingin niyo po siya. Ganon din si Lucy Caronan, Panginoon. Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman na ubo at sipon, Panginoon. Ganon din, Lord, si Gaga Gallego, Panginoon.
Bigyan mo siya ng kalakasan sa kanyang physical na katawan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Panginoon, salamat po at alam namin, diringgin niyo po ang aming panalangin. Pagkat Lord, pinatunayan niyo po na kayo po ang Diyos. Sa inyo po, kahit yung bingi na nabibigyan niyo ng pandinig, yung utal magsalita, Panginoon, nagiging klaro. Salamat po. Alam namin na kayo ang tutugon, Panginoon, sa mga nabanggit na pangalan ngayong hapon. Salamat po at patuloy niyong samahan ang aming gawain ito, Panginoon. Patuloy kayong maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po for joining us this afternoon. This activity is a great testimony that God truly listens when we pray with faith and with a heart. Kinikilabutan pa ako talaga, mga kapatid, dahil ngayon ay nakatanggap po kami ng gandang balita ng isang praise report how God healed Alma Carunan Paragua suffering from breast cancer. At babasahin ko lang po ito ang kanyang mensahe. Hello po Ate Len, salamat po sa inyo ni Pastor dahil sinasama ninyo ako sa prayer niyo. At salamat sa Diyos kasi po clear ang yung mammogram ko. Walang imposible talaga kay Lord. Sana bigyan po kayo ni Lord ng mahabang buhay para lahat ng tungkulin ninyo sa mga taong tulad ko na nangailangan ng dasal. God bless us. May you and I experience and bring glory to God and inspire others to trust Him completely. Sa mga nanonood sa aming live stream, maraming salamat po. Sa lahat ng makikinig sa downloaded presentations sa YouTube, thank you very much. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-join sa aming live. Si Ana Hilado de Leon, salamat sa lahat ng mga praise reports mo, Ana. Kay kapatid na Luz Fadel na Launan, Christy Abilar, Christy, papanalangin natin lahat ng mga request mo. Kay Ate LV Gutierrez Bediones, salamat ate sa iyong patotoo. Kay Rose Canapi, ading salamat din. Kay Reverend Atanasio Ilap, na siya po ay junior, na siya po kasama namin sa prayer ministry as prayer ministers. Kay Elvira Layson, kay Vicky Galicia, sa lahat ng mga nakinig na hindi na po napangalanan. Mga kapatid, this is again a noble ministry as I keep saying, as we see a lot of miracles in front of our eyes. Kapag may mga kamag-anak na may sakit kayo, na may kamag-anak kayo na may sakit, pwede niyo isulat mga names po nila sa comment section at may sama natin sa ating panalangin. Pakiusap din namin na tawagan or i-message niyo po kami kung magaling na po ang ating ipinapanalangin. Again, please like, follow, and share our Facebook page. Ayan po, Global Conquest Prayer Ministry para lumawak po ang ating community. Again, as we close, may the peace of God be with you. May God bless you and keep you and guide you in all you do. Magandang hapon po at magkita-kita tayo muli sa October 30, 2025. Same time, 3 o'clock to 4 o'clock p.m. dito sa aming live stream. God bless us all. Bye! You are